Serbisyo publiko raw ang hatid nila dahil sila ay taga-media at tapuso raw sila. Ito ang mga racket na talaga namang hindi namin tatantanan. Pagdating sa balitang walang kinikilingan, walang pinuprotektahan, walang kasinungalingan. Malaking responsibilidad na maging bahagi ng pagbabalita. Bawat kataga, bawat galaw, pinag-iisipan, iniingatan. Ito ang grupong umani ng parangal para sa bayan. Kredibilidad at tiwala ng tao kasi ang maaaring maging kahulugan nito. 10 taon ang naninirahan sa Angelus Compound sa Caloocan ng pamilya ni Joy Arorong. Dito na rin lumaki ang mga anak niya. Kaya gano'n na lang ang kanyang pagkabigla nang malamang madidemolish ang bahay na tinutuluyan nila. Ang sabi po namin ganito, hindi na kami lumaban dahil napaalis na nga kami. Ang hiniling po namin, location, no? Kaya yung paglilipatan. Kasama sa madidemolish ang bahay ng mga kaibigan niyang sina Robert Gunale at Josephine Roaring. Sana lang daw, bukod sa lugar na malilipatan, mabigyan din sila ng konting dagdag sa perang ibibigay sa kanila. Yung 3,000 yun ang binigay ng DBP, galing ng DBP na binigay ng tao sa Angelos. Ngayon, ang hinihingi kasi namin doon, ma'am, na madagdagan man lang kahit konti. Sa kaso ni Robert, doble dagok ang mga naganap. Katatanggal lang niya sa trabaho. Hindi na raw niya malaman kung saan siya hihingi ng tulong nung mga panahong yun. Nagkaroon daw sila ng pag-asa na mabalita ang nagbukas daw ng opisina ang 24 oras ng GMA7 sa Caloocan. Natuwa nga ako dahil medyo malapit yung nahingian namin tulong. Tapos nagtiwala naman kami dahil pinangakuan kami na sila daw ang tutulong sa amin tungkol sa problema namin dito sa demolisyon. Sa sinasabi nilang opisina ng GMA7 sa Caloocan, nakilala raw nila si Butch Rangkudo at Doy Angeles. Yung 24 oras, ma'am, yung sa Channel 7 ba yan, ma'am? Sumagot po sila, oo, sabi na kaya nga 24 oras dahil lagi daw nakatutok. Alam mo, ang GMA7, matagal... Pinangakuan daw silang tutulungan sa pakikipag-usap sa may-ari ng lupa. May darating din daw ng mga reporter. Ang kapalit daw nito, 6,000 piso. Pero wala raw tulong na dumating sa kanila. Nagiba pa rin ang kanilang tahanan at napilitan silang lumipat sa ibang lugar. Dahil dito, tumawag na sila sa Investigador Action Center. Kasama ang investigador, bumalik ang grupo ni na Joy sa tanggapan ni Butch at Doy. Gustong malaman ng investigador kung totoo ang pangingikil ng dalawa. At totoo nga, sinabi pa ni Doy kung kanino ibabahagi ang pera. Yung mga media daw, nakakover na raw sila sa amin. Kaso lang po, bawat isa sa kanila, tagti 300. Kaya napospon yung ano namin na grarally po kasi po, hindi kami nakabuo ng 2-7. Ipinagmalaki rin daw niya kung saan siya empleyado. Sinabi niya na news reporter nga daw siya, pati si Boots nga daw palaging dati daw siyang dati siyang researcher nga sa GMA din. Pero maya-maya lang, iba na raw ang sinasabi nito. Bali, researcher nga rin siya, researcher din sa Eyewitness, sabi ni Doy. Binigyan rin kami ng grupo ni na Joy ng kopya ng diaryong 24 oras. Kasama nito ang nakuha nilang application form para sa ibinebenta raw na media ID na nagkakahalaga ng 3,000 piso. Baka may kakilala kang baka may sasakyan ka. Meron kaming binibintang ID dito. Itong ID to exempted sa color coding. Sinabi naman po ni Ma'am Ejel, ma'am, magkano po? Sabi niya 3,000 daw. 3 buwan na ang nakalipas nang may magreklamo na rin sa investigador. Mga nagpapakilala raw sa kanilang empleyado ng aming programa. May nakilala ko dito nga, sabi at taga-investigador daw. I-expose daw na sa media, nag-aas sila ng malaking pera. To be exact, siguro ang una, mga 6,000 ganyan. Noong Huwebes, sinadya ng investigador sina Butch at Doy sa kanilang tanggapan. Tumanggi silang umarap sa aming kamera. Pero itinanggi niya ang bintang na nanghihingi siya ng pera. Hindi rin daw sila nagbebenta ng media ID sa halagang 3,000 piso para makalibre sa color coding. Dahil sa mga natanggap na reklamo, narito po ang opisyal na pahayag ng GMA7. Sina Butch Rangkudo at Doy Angeles ay hindi empleyado ng investigador o anumang tanggapan ng aming kumpanya.
Naghain na rin ang formal na reklamo ang GMA Network laban sa dalawang peking reporter na ito. The case applicable to them is estafa. Ang material element kasi ng estafa ay yung deceit. Ang deceit ay papasok yan yung misrepresentation. Butch Racundo and Doy Angeles represented themselves are well connected with the 24 Oras. Tandaan, ang GMA7 ay hindi kailanman nanghingi o hihingi ng kabayaran kapalit ng paksa sa telebisyon ng anumang balita. Ang nag-iisang tahanan ng serbisyong totoo, GMA News and Public Affairs. Walang presyo ang aming pagbibigay ng serbisyong totoo.